Ang Panginoon Diyos ang may ibig na ipagtayo siya ng kanyang bahay. Bahay ng Panginoon Diyos na magagara at malalaking gusaling sambahan. Reaksyonan po natin ang komento ng taong ito sa isang video na ating pinost tungkol sa mga gusaling sambahan. Heto po ang kanyang komento. Tama po kayo, hindi talaga nananahan ang Panginoong Jesucristo sa sambahan na itinayo ng tao, lalo na sa iglesia na tatag ng tao. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagtayo ng gusali para sa pagsasamba at lalo hindi sa pagandahan ng bahay. Yan ang account ng nagkomento. Walang alam ang taong ito sa mga banal na kasulatan. Hindi niya alam na ang Panginoon Diyos ang may utos na ipagtayo siya ng bahay. O maaaring alam niya, pero nangangatwiran na lang para hindi siya matanong ng kanyang mga miyembro kung siya ay isang pastor, kung saan napupunta yung mga inihahandog ng mga kaanib nila. Hindi sila nagtatayo ng mga gusaling sambahan. Ang Panginoon Diyos ang may utos na ipagtayo siya ng kanyang bahay. Ang unang bayan ng Diyos ay ipinagtayo siya ng templo. Isang napakagandang templo na yari sa mga napakagandang mga bato na pinagtalagahan ng husto ng unang bayan ng Diyos. Kaya masasabi natin, ang taong ito ay walang nalalaman sa mga banal na kasulatan. Ang Diyos nga po'y nagagalit kapag yung kanyang bahay ay sira, samantalang ang kanyang bayan ay nakatira sa mga magagarang bahay. Nagtatampo ang Panginoon Diyos. Lalong magtatampo ang Panginoon Diyos kung ang kanyang bayan ay nakatira sa mga magagarang tahanan o magagarang bahay at siya'y ipagtatayo ng isang dampa lamang. Magagalit ang Panginoon Diyos. Kaya ang Iglesia ni Cristo, kung magtayo ng mga gusaling sambahan ay magaganda, magagara, sapagkat nahahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Ano pa po ang mga malisyosong mga post ng taong ito na pawang paninira lamang? Mga napakamalisyosong mga post. Heto po, ituloy natin ang panonood. Hayan po yung mga post niya. Mga talata ng Biblia at hindi naman niya ito naintindihan. Maging yung mga picture na paninira sa Iglesia ni Cristo. Yan po ang isang malisyosong post ng taong ito. Yung lagi nating sinasabi na ikinararangal ko na ako'y Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo, pinalitan niya ng Iglesia ni Manalo. Napakamalisyoso po ng taong ito. Hindi yan gawa ng isang taong matino. Heto pa yung kanyang isang post. Patunayan mo yan sa pamagitan ng mga talata ng Biblia. Hindi sa pamagitan ng mga malisyosong mga larawan na pinopost mo. Ang payo ko sa iyo, Jerusalem, habang may pagkakataon ka pa, habang may panahon pa, habang buhay ka pa, habang malakas ka pa, suriin mo ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalo na ang tungkol sa pagtatayo ng mga magagara at mga malalaking gusaling sambahan para sa kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Suriin mo yan. Magpunta ka sa pinakamalapit na gusaling sambahan sa iyo. Hanapin mo yung aming ministro, ang aming mga manggagawa para maipaliwanag sa iyo.